The objects we cherish are far more than mere possessions. They become vessels of meaning, holding fragments of our identity, echoes of our experiences, and whispers of the journey that has shaped who we are. Hi guys! Welcome to For today, we are here at Lawan, Batangas. So for today's video, may makakasama tayo. Let's welcome Miss Joanna Gil Masangkay. Good morning po. Good morning. So, magtatanong po kami ng ilang questions. Pwede po tayo mag-isa? Okay, sir. So first question po, ano po ang source of income ng mga magulang ko nung mag-aaral po? Actually, ang aking father ay hindi kami super sinusuportahan financially dahil siya ay may family na bago. So, wala kami talagang source ng income during that time. Kumukuha lang kami sa scholarship dahil kami na ate ko ay lagi sumasali sa mga scholarships. Second question po, ano po ang dahilan kung bakit naisipan niyo pong magpatayo ng clothing store? Kami ang mami ko dati ay siya ay nag-work sa academe. So, siya ay secretary, ganyan. Nung kami elementary pa lang yun kasi hindi na siya naging fit to work pamula nung nag-high school kami. Ang mami ko ay napakahilig sa damit, which is namana namin. Ngayon, nung pandemic, bumili ako ng mga damit sa Orange App. Unfortunately, lahat ay hindi kasya sa akin. So, tinry ko siyang isell online. Tapos, nagulat ako kasi lahat ng damit ko na sinell online ay nag-sold out agad in a minute. So, sabi ko, oh, ayos ah. So, yun yung nag-push sa akin na mag-try mag-business. Next question po, ano po yung pinaka-memorable na bagay na nabili niyo na may tuturin niyo po kung nag-symbolize ng success niyo po? Yung napagtapos ko ang sarili ko ng pag-aaral tsaka yung kapatid ko. Kasi for me, hindi naman kasi symbolize ng any material things ang success ng isang tao. For me, ang success ng isang tao ay kapag na-achieve ka sa buhay mo nang hindi mo na-expect. Fourth question po is, sa palagay niyo po, ano po yung mga material na bagay na mayroon kayo na may malalim pong epekto sa kung meron kayo ngayon or sa kaligayahan? Ay hindi ko na aanohin kasi hindi lang ako magpapaligoy-ligoy, cellphone talaga. Kasi gusto ko talaga magka-iPhone dati. Tapos nakuha ko agad yung gusto ko na model, saka iPad, camera. Dahil nga mahilig ako mag-picture-picture. Ayan. So, yun, phone talaga. Ano po yung naramdaman niyo? Makuha niyo lang po yung pinaka-limit niyo po. Alam mo kasi sobrang hilig ko nga sa cellphone talaga. Lahat naman tayo, hindi naman natin kaya mabuhay na wala. Nung makuha ko yun, bili ako ng bili ng phone. Sobrang saya ko tuwing may bago na iPhone. Yan, bibili ako. Ang na-feel ko ay ako ay satisfied at masaya at content ko talaga. So, next question po ano po yung dapat taglayin ng isang tao para po makamit na rin yung buhay na gusto niyo? Dedication, tas dapat ikaw ay consistent,
at saka gawin mo yung gusto mo. Kasi para nga sa akin, yung success ay masaya ka sa ginagawa mo at saka nakukuha mo yung gusto mo nang hindi labag sa kalooban. So, sunod po ay, ano po yung pinakamahalagang aral na hanggang ngayon po ay inyo pa rin pong isinasabuhay? Yung sa life, piliin mo yung tao kasi para sa akin ha, personally, kapag nag-asawa ka, doon lang mag-start yung buhay mo. Kaya para sa akin ay piliin mo yung taong makakatuluyan mo, yung taong maayos. Kasi kapag pumili ka ng maling tao, masisira ang buhay mo. Para sa akin ha. Alin naman po tayo. Then lastly po, ano po yung favorite motto niyo po in life para po nung nakamit niyo po yung success niyo po? Okay, ang motto in life ko ay life is a matter of choice, not a matter of chance. Ayan lang. Thank you so much. Sir, after doing that interview, ano yung mga na-realize nyo? So, upon doing that interview, I have realized that material things or possessions are not a measure of someone's success. But rather, attaining the goals you've been aiming for and being happy and being contented in life. Na-realize ko rin na parte siya ng pagkatao natin. Kasi nagre-reflect siya sa mga bagay na pinapalaga natin. So that's all for today's video. See you sa next vlog. Bye! Maganda na naman kasi yan. Hi guys, welcome to